beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan. Scorpio, this reading is for you. April 27 to May 3. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, magkaibang personal reading sa general. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyari, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Napakarami yung energy sa mundong ito. Kaya gawin nyo lang itong guide. Kayo pa rin na makapagpapabago ng inyong buhay. Okay. Maaring iba sa inyo is nandito kayo sa sitwasyon na maaring mas may mga ginagawa kayo when it comes to a home. Maaring ang negosyo nyo, ang trabaho nyo is sa bahay. No? Nandito rin yung sitwasyon na maaring nagkakaroon ng mga pagiging more on privacy ka this time. Sa nakita ko to, siguro hindi yung pagiging private person mo or hindi yung mas gusto mo nakasama mo siguro yung pamilya mo sa iba sa inyo, no? Sa nakita ko dito. May mga magkakaroon ng mga feeling emotions or may mga magkakaroon ng reflection from the past, maaring ganun sa iba. May mga pag-worry, pag-aalinlangan, pagkalito. May mga kawalan ng katiyakan sa mga gagawin o mga kasagutan man yan or any goals o passion o any situation. May mga unclear situation, ako nakikita dito. Pero sa iba sa inyo, siguro may mga imaginin kayo. Iba. May mga imaginin kayo, may mga sitwasyon na mas more kayo magtatrust into your intuition or you need. May mga papuri din naman sa nakikita ko sa iba sa inyo. No? May mga papuri magaganap o maaaring may mga pupuri sa iyo. Diba? Maaaring mga kakilala mo, may pagpupuri o kapamilya mo, pupurihin ka. O handin din yung situation na may inspire ka sa mga gagawin mo this time. Sa nakita ko dito. Yan, maaaring i-inspire. May mga, siguro, kung may mga habit ka, no? Maaaring ganun. Baka may inspire ka doon sa habit mo na yun. O kaya, may mga magre-reflect sa iyong sarili. From the past situation, maaaring na-inspire ka doon kasi nagawa mo yun and then this time baka gawin mo yun, mga ganun. And also, mag-ingat kayo. No, hindi naman siguro lahat kayo. Warning lang naman yun. Ikaw o malapit sa puso mo o kakilala mo, may mga danger situation, may mga either accident, may mga biglaang mangyayari, may mga sitwasyon na may mga hospitalization, mga nagpapadoktor o nagpapahospital or may surgery ako nakita sa iba sa inyo. Hindi naman siguro lahat, no? Maaaring makareceive ka lang ng information or may magsasalita sa iyo na maaaring makipag-communicate sa iyo na si ganito, si ganyan, si ganon. O kaya, this a reflection from the past, no? Maaring iba sa inyo, maaring magkakaroon ng reflection from the past na yung maaring ikaw o pamilya mo, a part of the family is nagkaroon ng ganito, kailangan magpa-doktor, mga ganon. Sa iba sa inyo, hindi lahat yun, Mag-ingat kayo sa mga tatalim na bagay, no? Ikaw o malapit sa puso, maaring may mga disgrasya na maaring matusok ka, masugatan ka, o madapa ka, o kung sino man kung may mga bata dyan, ganyan. So, ingat kayo sa matatalim na bagay, baka masugatan kayo. Kung ano man yun. And then also, merong mga kasiyahan. Tulad lang sabi ko na may mga kasiyahan na magaganap sa iba sa inyo. Siguro may mga achievement din kahit papaano. May mga achievement naman. May mga kasiyahan na magaganap, may mga achievement, or may mga positivity happy naman sa buhay mo. Lalo na when it comes to your family. May pagtulong, maaring may tutulungan ka or may tutulong sa'yo. Yun na nakikita ko dito,
Sa ibang aspeto ng buhay mo, there's a lack and there's a growth, no? May abundance. Sa iba is extension. May mga gaganap na o mangyayari na pwedeng ma-extend, mga ganyan. Yun. Diba, may mga ginagawa kayo, hindi mo pa marireceive yun, may ma-extend pa yun, mga ganyan. Something extension, kung ano mang, saang aspeto ng buhay mo yun, sa nakikita ko dito. And also, mayroong, when it comes to a business, finances, may mga iba dito is there's a negosyo, no? May mga gain, siguro baka iba sa inyo, magkakaroon ng reflection from the past, o may mga isipin kayo when it comes to your, abundance, business, finances, ganyan. Pero sa iba sa inyo, there's a gain ng wealth nyo. Sa nakikita ko dito. Kung titignan mo siya si fish, diba? Maaring handun yung thinking for abundance, no? Sa nakikita ko dito, sa iba sa inyo. Meron tayong Cancer, Sagittarius, Leo, Aries, and Gemini. Tingnan natin ang iyong energy score. Baka yung iba dito, nagwo-worried kayo sa inyong business. Nagwo-worried kayo sa inyong pamilya. No, may mga pag-worried kasi ako nakikita eh. May mga thinking of emotions. Ako nakikita sa inyo. Energy. Ano yan? Okay. Ang energy mo, sa nakita ko sa dito, is maaring you're starting fresh when it maaring sa stability mo, sa family mo, sa health mo, no? Sa nakita ko dito, may mga sitwasyon na maaring may malalaman ka na the fact, you will see the fact or may pare-receive ka na katotohanan this time sa iba sa inyo. Ayan ko nga dito kasi tumatama siya. Maarte lang ako talaga, no? Ayan. Iba sa inyo, ganun, ang energy na nakita ko para meron kayong uumpisahan. O meron kayong inuumpisahan. Kumbaga, o kaya kung may mga sitwasyon na hindi naging maganda in the past. Kumbaga, hindi naging okay in the past. Lalo na when it comes to a money. Lalo na when it comes to a negosyo or stability. This time, you're starting fresh. This time, no, sa nakikita ko dito, maaring andito na yung magkakaroon ka na ng thinking of a solution, no, when it comes sa mga bagay na gusto mong maging stable into your life. You're starting to analyze, you're starting to progress, or magkakaroon na makakaisip ka this time ng mga new strategy para magkaroon ng magandang kalabasan ang stability mo this time. Or sa health man yan, or sa family mo man yan, or sa negosyo mo man yan, no? Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Maaring iba sa inyo, in the past, may mga pinagsisisihan kayo, and this time, handito ka na sa sitwasyon mo na, okay, this time, kailangan ko ng solusyonan ito. Kailangan ko ng tigilan yung mga hindi nagiging maganda when it comes dito dahil nalulugmok lang ako. Ganyan. Hindi ako nagsasucess. And this time, kailangan ko na mag-umpisa para mag-success akong muli. Nandun ka sa sitwasyon mo na yun. Maaring may mga nalalaman ka na katotohanan, ganyan. Or hindi na yung sitwasyon na you're taking your responsibility sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Or maybe to your business o sa family mo yan o sa work mo man yan. Tingnan natin ang parating kay Scorpio. Yeah. Ano po ito, universe? Parating sa kanya. Tapos na to. Ano pong kasunod nito? Bakit po? Okay. Ang parating sa'yo, there's an emotions o lungkot. Ako nakikita dito. Merong isang situation na maybe
meron kang gagawin na isang bagay o sitwasyon sa buhay mo na ang nakikita ko is hindi siya magiging okay, no? Kumbaga, maaring hindi siya mag-success or maaring hindi maging maganda yung resulta, no? Sa nakikita ko. There's a sadness o may mga sitwasyon na there's a hardship. Ako nakita, they're feeling emotions ito no? Sa nakita ko dito. Gano'n, may lungkot, hindi magsasucess, magkakaroon ng false impression or sa iba naman sa inyo is there merong isang creativity o may isa kang gagawin na isang sitwasyon sa buhay mo na magkakaroon yun ng lack of clarity. Yun ang nakikita ko sa'yo. Maaring may mga dapat asikasuhin na o mga gawin para mag-success yung bagay na yun o yung sitwasyon na yun. Yun ang nakikita ko dito. May mga dapat kang gawin. Yun ang iyong parating sa'yo sa nakita ko dito. Sa iba naman sa inyo, kumbaga nahandito yun may mga, yun nga, sabi ko nga, di ba? May plano, pero hindi siya magsasucess kasi may dapat asikasuhin o gawin. Yung mga biglaang mangyayari. Sa iba naman sa inyo, sa nakikita ko dito, meron daw mga pagwo-worry, may mga situation from the past na maaring may isip mo pa sa ngayon, may mga, sa iba sa inyo siguro, may tao, ako nakikita dito na may sakit, no? Maaring a mother figure, pero wala naman ako sinasabi, kasi wala kasing gano'n talagang gender dito eh. Pero kung ano nila nakikita ko, minsan kasi iba-iba kasi lumalabas eh. Minsan sa iba, babae, minsan sa iba lalaki. Diba? Ganun. Kasi ang dami yung energy sa mundong ito. Meron ditong tao na maaring may sakit siya when it comes to dibdib, puso. Ako nakikita. Maybe a blader na o bato. Tapos, iba dito hindi kayo na ganong nakakatulog o pagising-gising kayo, no? Sa nakikita ko dito. Merong ano dito, medyo weak energy ako nakikita sa kanya. Dito sa tao na to. Maaaring ito is malapit sa puso mo. Yun ang nakikita ko sa kanya. Yung iba sa inyo, baka hindi na kayo naaarawan, magpa-araw kayo, baka kulang kayo sa vitamin D, no? Kailangan nyo ng vitamin D. And may tao akong nakikita dito na maaring someone, ikaw or someone, is pinag-iisipan ka ng kabiguan dito. O maaring ikaw nag-iisip ka na, ay baka mabigo ako, baka hindi mangyari itong sitwasyon na to. Pag ginawa ko to, baka hindi mag-success. Mga ganon. Or vice versa. May taong nagiging close-minded. Maaring sa iba sa inyo, ikaw or someone into your life ay magiging impatient. Kung ikaw man to, ihabaan mo yung PC mo, no? Sa nakita ko. May mga close-minded ako nakikita dito. May tao dito na may masamang intention sa'yo. Hindi naman siguro kayo lahat yan. Pero trust to your intuition kasi malakas din ang instinct mo, malakas din ang pakiramdam mo sa nakita ko sa'yo dito. No? There's an offering. Maaring may taong magsosorry or may taong siguro may magsosorry dito. There's an offering of a situation o may matatanggap ka na ikaka-frustrate mo. Yun na nakikita ko sa iba. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Scorpio. May mga bagay o sitwasyon na may stuck eh. Matatrap, may stuck. May mga pagkalito. May mga, yun, paulit-ulit si ate, no? Baka hindi nyo kasi naintindihan. Ito ang dapat mong iwasan. Bakit po, universe? Bakit po ito ang dapat niya iwasan?
Okay. Iwasan mo daw yung isang sitwasyon sa buhay mo na hindi ka na yun nga na maging maiksi yung pasensya mo or yung yun nga impatient or hindi ka mabalanse no sa mga bagay-bagay o sitwasyon na gagawin o tatahakin mo this time. Lalo na if there's a hardship happen sa buhay mo no, kailangan you need to balance. Iwasan mo din yung isang sitwasyon na sumuko sa mga bagay o yung mapagod sa mga bagay o sitwasyon na darating na makapagsubok sa iyo. Iwasan mo yun. Kailangan you need to keep fighting dito sa sitwasyon. So, iwasan mo din na hindi mo alagaan yung sarili mo. Iwasan mo din na hindi ka mag-thinking for your future. And iwasan mo din ang magkaroon o mag-isip ng mga burden or hardship into your life o yung isang sitwasyon na hindi mo pahalagahan yung mga meron ka sa ngayon, no? Sa nakita ko to. Iwasan mo din yung mga tao na gagamitin ka lang nila in a way na kasi may napapala sila sa'yo. Kaya sabi ko sa'yo, you need to trust more to your intuition nito. Iwasan mo yung mga manggagamit na tao. Okay? Iwasan mo yun. You need to let go yung mga bagay o sitwasyon na hindi makakatulong para mag-success ka sa buhay at hindi makakatulong para sa'yo. Either sa kinakain mo man yan, iniinom mo man yan, sa mga tao nakakasalamuha mo man yan, any situation na makapagbibigay sa'yo ng negativity, umiwas ka doon hanggat maaari. Alagaan mo yung sarili mo, pahalagahan mo yung sarili mo. Kailangan ngayon sa'yo is you need to use your head when making a decision at syempre, you are worthy. Kailangan sa'yo ngayon is a renewal when it comes to yourself. Pagbabagong muli, no? I-renew mo yung sarili mo. Mga dapat sa'yo is balansehin lahat ng mga ipinapasok mo sa katawan mo, mga iniinom mo, mga in a relationship also, ganun din. Kailangan is more on balance. Ako nakikita sa'yo, dapat ganun. Ingatan mo yung sarili mo. Tingnan natin when it comes to a love. Umiwas ka sa mga tao na hindi loyal or yung magsisinungaling. Kasi alam mo sa sarili mo kung sino sila. No? Iwasan mo yan. Maging magtiwala ka sa sarili mo, maging believe ka sa sarili mo na kahit nawala sila, kaya mo. Love. Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, sarili, karelasyon, kaibigan, kasamahan sa trabaho. Okay? Comes sa love. Good naman yung love mo. Sun. Ay, 3 of Swords. Ano pong kasunod? Okay, when it comes to a love, ang nakikita ko sa'yo dito, yung maaaring kung kayo is nakahiwalay na kayo. No, sa iba sa inyo. Maaaring iba sa inyo, nakahiwalay na kayo, and now you are recovery in a situation, sa nakita ko dito. Yun, maaaring itong tao na to is handoon yung pangloloko, naging liar siya, dishonest, pinagtaksilan ka niya, ng babae, ng lalaki, naging sneaky sa sayo, no? Maaring handin yung sitwasyon na yun hanggang sa dumating na nagkaroon ng separation. Diba? Na-disappoint ka sa kanya dun sa situation. Yun. And then, ang nakita ko rin naman dito, kung kayo is magkahiwalay nitong tao na to, sa nakita ko, isa sa inyo is nahandon sa situation na maaring hindi pa siya nakakapag-desisyon na i-let go yung relationship na to. So, ikaw or siya ha, kasi vice versa minsan. Yun na nakita ko. Isa sa inyo, hindi pa nakaka-let go. Andun pa siya sa pagkalito. Andun pa siya sa sitwasyon na maaring nalilito siya if gusto niya pang i-recover itong relationship na to or hindi na. Or maaring pinagpipilian ka niya sa'yo o sa tatahakin niyang bago. Yun ang nakikita ko ha, sa iba sa inyo.
or handin kung kayo is magkasama naman itong tao na 'to sa nakikita ko dito, andoon yung sitwasyon na hindi mo alam sa sarili mo kung kung saan ka kung saan vice versa, kung saan ka nakaposisyon in this relationship. Yun ang nakikita ko kasi andun din yung pangloloko eh. Andun din yung you still feign, ganun. Andun yung mga disappointment, mga andun din yung pag-aaway o hindi pagkakaintindihan, ganyan. Hindi kayo nagkakasundo din minsan. Kaya minsan nandun yung lungkot, no, sa nakikita ko. Ito may mga unexpected situation o may mga intense na nangyayari o nagaganap in this relationship. Pero kahit naman papaano, nagkakaroon naman ng recovery. Pinipilit niyo pa rin na magkaroon ng pagkakasundo sa nakikita ko dito, no? Pero nagkakaroon ng option, kumbaga, no? Kumbaga, hindi yung sitwasyon na maaring isa sa inyo, nagtitink siya o nagkakaroon siya ng self-doubt either sa sarili niya o sa'yo, nagkakaroon ng doubt o hindi yung sitwasyon na if i-release niya yung sarili niya sa'yo, anong mangyayari dun sa kasunod? Meron siyang fear of the unknown situation dun sa options na kung mamimili siya, if ever, no? Sa nakita ko dito. Pero with the sun din kasi, maaari na, kahit na gano'n nangyayari, nagkakaroon naman ng recovery, no? Nagkakaroon naman ng pagkakasunduan. Yun nga lang, mas marami rin siguro yung disappointment or pain o mga intense situation in this relationship. Kung kayo naman is single, no? Sa nakikita ko dito, ang sinasabi dito is, ang nakikita ko kasi sa ngayon, medyo delay, as long as hindi ka nakaka-recover, as long as hindi mo alam yung gusto mo when it comes to a partnership. Ang nakikita ko dito, hindi pa siya darating. Siguro is more on mag-focus ka muna sa sarili mo to heal or sa sarili mo to recover. Yun ang nakikita ko dito. Kailangan mo munang ayusin yung sarili mo. Tingnan natin ang iyong money. Sa ngayon, hindi ko pa nakikita na may darating. Kung may dumating man, medyo mag-ingat ka na lang, no? Kasi hindi ko kasi nakikita na maganda yung intention ng tao na nandito sa card eh. When it comes to your money. Okay. Wow. Okay. Okay, when it comes to yung natawa akong bigla doon sa money mo eh. Gumanda niya tapos nawala pa no? Okay. Okay, when it comes to your money, ang nakikita ko naman sa'yo, minsan na i-release mo yung worrying mo when it comes to your money, no? Minsan nagiging okay. Minsan talaga andun yung successful, no? Andun naman yung pagkakaroon mo na doon sa victory and success naman when it comes to your money. Kaso, minsan lang din talaga, may mga time talaga na maaring na, I hope hindi ka nasasayad, na siguro may mga time lang talaga na nagiging magulo yung pag-organize ng iyong money, no? Sa nakikita ko dito. Ganun na nakikita ko. Pero, responsable ka sa nakikita ko dito eh. Napaka very responsible mo. Yun nga lang, siguro may mga time na magulo, no? Minsan magulo, minsan okay, magulo, okay, ganyan. Minsan maganda yung daloy, minsan hindi. Maganda yung daloy, hindi. Yun na nakikita ko sa'yo. Pero alam ko na napaka very responsible mo when it comes sa pagpapatakbo ng pera mo this time. Maaring handin yung sitwasyon na maaring nagiging ganun kasi may mga responsibilidad ka na kailangan mo suportahan yung mga tao na nasa paligid mo. Yun. Yan na nakikita ko kung may mga dapat kang pagkagastusan. Maaring ganun. Pero nagiging maganda siya kasi hindi ko na nakikita yung napaka-stressful situation ng iyong money this time. Nagiging, kumbaga, nakikita mo yung light ng ng kalalabasan ng mga ginagawa mo when it comes to your money. Alam mo sa sarili mo, pag ginawa ko to,
may parating. Pag ginawa ko to, magsasucess. Pag ginawa ko to, may papasok. Mga ganun. Tingnan natin any opportunity. Ano po ito, universe? Dami naman. Sabi yung dami naman ninyo. Okay. Ang nakikita ko sa opportunity, merong mga union o may mga pakikipagkita o may magkikita-kita o may magsasama-sama, no? Maaring iba sa inyo is a friend, malapit sa puso, ganyan. Maaring 3 kayo, 5 kayo, ganyan. Yan ang nakikita ko dito. 3 to 5 person, ganyan. O maaring 4 kayo, o pangatlo ka, o kaya pang-5 ka, mga ganun. May mga pagkikita na tao, no? Yun ang nakikita ko dito. Maaring may mga pupuntahan kayo, maaring you're doing a creativity, or maaring iba sa inyo is magkakaroon ng collaboration, maaring may mga pupuntahan kayo na isang gathering, or may mga pupuntahan kayo na maaring a married, or a situation na may mga gagawin kayo to success, may mga cooperation, ganyan. O kaya may mga magchichill-chill. Halimbawa, may mga lalabas, going coffee, ganyan, kakain sa labas, maaaring ganun. O kaya creativity yun na. Sa iba naman sa inyo, may mga gagawin daw kayo na mga multiple tasking or multiple priorities this time together ng tao na makakasama mo. Yeah, may mga gagawin daw kayo. Tao to na malapit sa puso mo. Kasi nandito si King. Yun ang nakikita ko dito. May mga situation na may mga open communication, there's a partnership, yun yung commitment, or there's a connection. Ako nakikita sa inyo. Baka sa iba sa inyo, lovers nyo to. Yun ang nakikita ko. Tingnan natin ang advice. Iba dito, meron kayong mga i-evaluate na situation. Ganyan. Iba dito, magkakaroon ng mga pagkakaisa. Yan, o magkakaroon ng mga bonding, or magkakaroon ng mga pagtutulungan o pagsusuporta. Ganyan. May susuportahan ka o may susuporta sa mga ganun. Love and support to each other. Ganun. Advice po, universe, kay Scorpio. Bakit po? Bakit po yun? Advice po. Wow! Ganda naman ito. Okay. Okay, ang advice sa iyo. May talaga, no, may meron kang hihilingin talaga na pwede siyang maging negative yung kalalabasan. Kumaga may mga gagawin ka na negative yung kalalabasan. May sadness talaga ako nakikita. There's a sadness or may mga unfulfillment or hope hindi siya ganun kalaking bad news pero may bad news. And may mga situation na magkakaroon ka ng mag-isolate ka, ganyan, or may mga sitwasyon na there's an empty or drain situation, as in malungkot, yung iba, ganun. Ang advice sa'yo, ang sinasabi dito is, you need to start a new beginning. Ibig sabihin, kailangan mo umpisang muli o mag-umpisa kang muli, no, ng panibago para tuparin yung mga hinihiling mo sa buhay mo this time. And if there's a choices happen into your life, is kailangan mo daw is mag-trust sa intuition mo. And you need to be patient to make a choices. Huwag ka magmadali kasi maaring mag-mess yun sa nakita ko dito. And kailangan mong magkaroon ng clarity sa mga gagawin mo pagbabago into your life o action. And this time,
you need na maging creativity ka, maging creative ka sa sarili mo, magtiwala ka sa sarili mo, be inspired. It's time to revert, and kailangan mo daw na, ano ba tawag dito? I-renew yung paniniwala mo, no? And also, sinasabi dito na, syempre, peaceful thinking and may mga exciting opportunity in the future na darating pa sa buhay mo. At yun yung dapat mong asahan. Mag-trust ka lang daw sa process na gagawin mo, no? Sa nakikita. Kaya yung mga hinihiling mo, darating yon. Kasi andyan si universe na nakatingin sa'yo. Yan. Uyo, ano, may mga commitment ako nakikita sa'yo. Na parang ano, parang haharap ka o pupunta ka o sa isang maraming tao sa nakikita ko dito. Either you are a YouTuber, artist, government, networking, Reels, TikTok, Facebook, or basta maraming tao siya. Hindi ko alam, parang you will become a center of attention o pupunta ka sa maraming tao. Ganyan. And then also, sa nakikita ko dito, ano, may mga taong galit sa'yo. Or may taong, isa o marami man sa iba sa inyo ha, may mga taong hindi ka nila gusto. Arigatou namaste, God bless.